Ilang araw bago ang simula ng election period, Commission on Elections nagpaalala sa mga kandidato laban sa maaga pangangampanya kung hindi ay maarap sa disqualification case. Poll body nilatag din ang pagbabago sa transmission ng mga boto sa araw ng halalan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Ngayong nagkalat na sa mga kalsada, mga iskinita at kahit sa mga billboards ang mga naglalakihang tarpaulin na may mukha ng mga politiko nakakandidato sa 2025 national at local elections, ang Commission on Elections ngayon pa lang nagsimula ng magbabala sa mga kakandidato. Hinay-hinay lang dahil pagdating ng campaign period, hindi na pwede yan. Sabi mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat 2 araw bago pumasok ang campaign period sa February 11, natanggal na yan ng mga kandidato, kundi pwede pa silang ma-disqualify. 2 araw bago po dumating ang campaign period para sa kanila, kinakailangan tanggalin nila yung lahat ng mga naglalaki ngayon because that will be a ground to disqualify them kung hindi. Huwag din naman sanang anyang gawing dahilan na private property na lugar kung saan nakalagay ang mga naglalakihang billboards o tarpaulins. Dahil kung binabayaran pa rin, may parusa ang mga kandidato kahit ang may-ari ng pribadong lugar, lalo na sa mga billboards at kahit ang mga may mukha ng mga politiko sa mga bus o pampublikong sasakyan. Huwag na huwag gagamitin sa amin na private property yan. Private property kung binabayaran, hindi yung basta private property and therefore subject to regulation yan. Umaasa din ang COMELEC na pagpatak ng campaign period, lahat ng gastusin ng mga kandidato kasama na ang endorsement ng mga kilalang personalidad ay isasama na nila sa kanilang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kahit naman sa February 11 pa ang simula ng campaign period, sa January 12 na ang simula ng election period. Ibig sabihin, sa linggo, simula na ang election gun ban sa buong bansa. Sa March 28 naman, simula na rin ang campaign period para naman sa mga lokal na posisyon kasabay ng pagsisimula ng election spending ban. Matatapos naman ang campaign period sa May 10, 2 araw bago ang halalan sa May 12. Samantala, may ilang mga paghahanda naman na ginagawa ang COMELEC para matiyak na walang magiging butas ang bilangan ng boto pagdating sa halalan. Sabi ng COMELEC, minarapat nila na sabay-sabay na ang transmission ng mga boto sa May 12 at ito ay pagpatak lang ng alas 7 ng gabi. Isang beses lang pwedeng mag-transmit ng election returns ang mga automated counting machines at kung mas maaga pa sa alas 7 ay hindi na ito tatanggapin. Yung padadalhan nila ng mga nasa Circuit Makati, yung consolidation system na nasa bayan o nasa syudad, hindi tatanggap ng padala mula sa bawat presinto ng kahit na anong lugar, barangay, nang wala pang alas 7 ng gabi. Kaya po kayo maniniwala sa sasabihin later na may napadala alas 3, alas 4, impossible. Sapagkat yung system ngayon parang cellphone, hindi tatanggap yon kasi naka-block. Ganun po yung ibig sabihin natin na hindi magpapadala kagad ng walang alas 7. Sa May 12, ang oras naman ng botohan magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.